Nay, huwag ka na kasing mapilit. Hindi ka talaga bagay sa Boracay. Tingnan mo nga yung hitsura mo, puro ka mansa ng toyo at amoy, mami. Nakakahiya sa mga business partners ni Ricardo kung makikita nilang may kasama kaming mukhang katulong sa resort. Ang boses ni Cynthia ay matalas. Parang isang talim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng umaga. Sa loob ng kusina, napatigil ang kamay ni Aurora sa paghahalo ng sabaw. Ang mainit na usok ng niluluto niyang mami, ang paboritong pagkain ni Ricardo mula nang bata pa ito, ay dumapo sa kanyang muka. Tila nakikiramay sa init na nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Madaling araw pa lang ay gising na si Aurora. Pinilaan niya ang pinakasariwang karne sa palengke at maingat na hinanda ang mga sangkap. Akala niya, sa espesyal na araw na ito, bago umalis ang kanyang pamilya para sa isang bakasyon, ay makakarinig siya ng kahit munting pasasalamat. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang malupit na katotohanang siya ay isang mansa lamang sa marangyang buhay na tinatamasa ng kanyang anak. Bumitaw ang kanyang mga daliri sa sandok. Ang kahoy na hawakan nito ay tumama sa gilid ng kaldero, lumika ng isang mahinang tunog na tanging siya lang ang nakarinig. Hindi siya gumalaw, hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakatitig sa malinaw na sabaw kung saan nakikita niya ang sariling refleksyon. Isang matandang babaeng hukot na ang likod, may mga lamat ang balat sa kamay at mga matang pagod na sa pag-unawa. Ricardo, tawag ni Cynthia sa kanyang asawa na noon ay pababa ng hagdan habang nag-aayos ng mamahaling relos sa braso. Sabihin mo nga sa nanay mo. Ayaw niyang maniwala na mas makakabuti sa kanya ang magbantay dito sa bahay at maglinis ng ref kaysa sumama sa amin. Lumapit si Ricardo sa sala. Ang kanyang sapatos ay naglalabas ng tunog ng otoridad sa makintab na sahig. Hindi man lang siya sumulyap sa direksyon ng kusina kung saan naroon ang kanyang ina. Tama si Cynthia, Nay. Masyadong mainit doon at mapapagod lang kayo. Isa pa, kailangan na talagang malinisan yung ref natin. Huwag na kayong matigas ang ulo. Doon na lang kayo sa kwarto nyo at huwag nyo na kaming ihatid sa labas. Baka makita pa kayo ng mga kapitbahay na ganyan ang hitsura. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang mabigat na bato na idinidikit sa dibdib ni Aurora. Ang kanyang sariling dugo, ang sanggol na binuhat niya sa init ng araw habang nagtitinda ng mami sa Binondo, ang batang pinag-aral niya hanggang maging matagumpay na negosyante, na yon ay ikinahiya ang kanyang pagkatao. Naramdaman ni Aurora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung naalala pa ba nito ang mga panahong ang amoy ng mami ang nagligtas sa kanila mula sa gutom. Ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pamamanhid ng kanyang mga paa at ang unti-unting pagkadurog ng kanyang pag-asa. Lumapit si Cynthia sa pintuan ng kusina, hindi pumasok dahil baka madumihan ang kanyang suot na mamahaling bestido. Inilapag niya ang isang piraso ng papel sa lamesa. Ayan, ang listahan ng mga gagawin mo habang wala kami. Siguraduhin mong malinis na ang lahat pagbalik namin sa susunod na linggo. At yung mga tirang pagkain sa ref, ubusin mo na para hindi masayang. Sayang naman ang pera kung itatapon lang natin. Iniwan nila si Aurora na nakatayo pa rin sa harap ng kanyang nilulutong pagkain. Narinig niya ang tawanan ng kanyang apo na si Lito na tila walang kamalay-malay sa sakit na nararamdaman ng kanyang lola. Narinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto ng kanilang sasakyan at ang unti-unting paglayo ng makina nito hanggang sa muling maghari ang nakabibinging katahimikan sa loob ng mansyon. Dahan-dahang itinaas ni Aurora ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang kanyang dibdib. Doon, sa ilalim ng kanyang lumang duster, ay may tumitibok na pusong sugatan. Tumingin siya sa paligid ng malaking bahay na siya ang nagbayad, sa mga kagamitang siya ang bumili, at sa pamilyang siya ang bumuo sa pamamagitan ng kanyang pawis at sakripisyo. Isang malalim at nanggangatog na hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Habang ang bawat patak ng pawis niya ay nanunuot sa kanyang paningin, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Ito na ba ang halaga ng isang ina na nagbigay ng lahat? Ang ituring na basurang kailangang itago sa dilim ng sarili niyang tahanan, nanatili siyang nakatayo doon, mag-isa sa gitna ng karanyaan, habang ang usok ng mami ay dahan-dahang naglalaho, kasing bilis ng kanyang pagtitimpi. Ang Aurora na laging sumusunod at tumatangi sa sariling kaligayahan ay tila unti-unti ring namamatay kasabay ng paglamig ng sabaw sa kaldero. Ubusin mo lahat yan, Aurora. Sayang ang pera kung itatapon lang natin. Isipin mo na lang ang hirap ni Ricardo sa pagtatrabaho para may maipakain sa atin, kaya huwag kang mag-aksyaya. Ang mga salitang iyon ni Cynthia ay paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Aurora habang nakatayo siya sa harap ng naglalakihang pintuan ng refrigerator. Ang malamig na hangin na lumalabas mula sa loob nito ay humahalik sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang nag-aalab na sakit sa kanyang dibdib. Sa loob ng ref, nakahilera ang mga plastik na lalagyan, mga tirang ulam na halos 3 araw na, ang iba ay may namumuong puting amag na sa gilid, at ang iba naman ay malapit ng bumaho. Dito siya iniwan ng kanyang pamilya, sa gitna ng isang mansyong puno ng mamahaling gamit. Ngunit ang tanging ibinigay sa kanya ay ang obligasyong maging basurero ng mga pagkaing ayaw ng dilaan ng kanyang sariling anak. Dahan-dahang inabot ni Aurora ang isang mangkok ng adobo. Ang sebo nito ay namuong parang puting talulot ng bulaklak sa ibabaw ng madilim na sarsa. Sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, nararamdaman niya ang pangangatal ng kanyang mga kasukasuan. Naalala niya noong mga panahong sa Binondo pa sila nakatira. Kapag may natitirang sabaw ng mami, tinitiyak niyang ang pinakamasarap at pinakamainit na bahagi ay mapupunta kay Ricardo, habang siya ay kontento na sa mumo at tirang noodles. Ngayon, sa harap ng kasaganaan, ang mga mumo pa rin ang nakalaan sa kanya. Para sa anak ko, bulong niya sa kanyang sarili. Isang mantra na ginamit niya sa loob ng 4 na dekada upang tiisin ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salitang iyon ay parang lason na mapait sa kanyang dila. Isang marahang kalansing mula sa butas ng sulat sa kanilang gate ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Ang tunog ng papel na bumabagsak sa sahig ay tila isang babala. Pinunasan ni Aurora ang kanyang mga kamay sa kanyang maruming duster at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila hinihila ng semento ang kanyang buong pagkatao. Sa sahig, nakita niya ang isang puting sobre. Ito ay may tatak ng isang tanyag na bangko sa ibang bansa. Sa itaas nito, nakasulat sa malalaki at madidilim na letra ang kanyang pangalan. Aurora Park. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang kunin niya ang sobre. Sa loob nito ay isang dokumentong hindi kailanman nakita ng kanyang anak o ng kanyang mapagmataas na manugang. Ang mga numero doon ay hindi lamang basta mga guhit at bilog. Kinakatawan nito ang bilyon-bilyong halaga na unti-unti niyang naipon mula sa matatalinong pamumuhunan sa mga lupain noong panahong ang Binondo ay latian pa lamang. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, biglang bumukas ang pinto ng mansyon. "Lola, iyong tablet ko, naiwan ko!" Hingal na pumasok si Lito, ang kanyang apo. Nakalimutan nito ang kanyang gamit sa gitna ng pagmamadali nilang umalis patungong Boracay. Napatigil ang bata nang makita ang kanyang lola na may hawak na papel. Ang mga mata nito ay puno ng luha at ang muka ay bakas ng isang lihim na matagal nang nakabaon. Nanlaki ang mga mata ni Lito nang aksidenteng madapo ang kanyang paningin sa ibabang bahagi ng papel na hawak ni Aurora. Kahit bata pa siya, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng maraming zero sa tabi ng isang simbolo ng pera. Ang kanyang maliit na kamay ay napatakip sa kanyang bibig, habang ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang hanging, nagbabadyang maging unos. Nabitawan ni Aurora ang dokumento. Ang papel ay dahan-dahang lumipad patungo sa paanan ng kanyang apo. Inilalantad ang katotohanang kayang bumura sa lahat ng paghihirap na dinanas niya sa mga kamay ng kanyang pamilya. "Lola, totoo po ba ito? Bakit po ang daming numero rito?"
Mas marami pa po ito sa laman ng alkansya ni Papa. Ang boses ni Lito ay puno ng pagtataka. Isang inosenteng pagtatanong na tila isang kulog sa pandinig ni Aurora. Mabilis na kumilos ang matanda. Mas mabilis pa sa inaasahan ng kanyang mga nanghihinang buto. Hinablot niya ang dokumento mula sa sahig. Ang papel ay nayupi sa ilalim ng kanyang nanginginig na palad. Itinago niya ito sa likod ng kanyang duster, habang ang kanyang puso ay nagkakarambola sa loob ng kanyang dibdib. Wala yan, Lito. Mga papel lang yan sa bangko na hindi na mahalaga. Halika na. Kunin mo na ang tablet mo at baka maiwan ka na ng sasakyan. Pilit na pakalma ang boses ni Aurora. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa bata. Habang nagtatakbo si Lito pabalik sa sala, nanatiling nakatayo si Aurora sa hallway. Ang bawat anino sa mansyon ay tila bumubulong ng mga alaala. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam, at ang kanyang diwa ay tila dinala ng hanging amoy ulan, pabalik sa masikip at mausok na iskinita ng Binondo. 40 taon na ang nakalilipas. Doon nagsimula ang lahat. Naalala niya ang bigat ng kariton na itinutulak niya gabi-gabi sa ilalim ng buhos ng ulan. Ang amoy ng uling, ang singaw ng kumukulong sabaw ng mami, at ang hapdi ng kanyang mga paa na tanging tsinelas na manipis ang proteksyon laban sa baha. Sa bawat mangkok ng mami na naibebenta niya sa halagang barya, ang tanging iniisip niya ay ang kinabukasan ni Ricardo. Naalala niya ang isang gabi kung kailan halos wala na siyang lakas. Ang kanyang likod ay tila mababali na sa pagbubuhat ng mga balde ng tubig. Ngunit nang makita niya ang maliit na si Ricardo na natutulog sa tabi ng kanyang pwesto, gamit ang isang lumang sako bilang kumot, mas pinili niyang magtiis. Ang bawat sentimong kinita niya mula sa pagod ay hindi niya ginastos para sa sarili. Sa halip, sa tulong ng isang matandang kaibigan, dahan-dahan niyang binili ang mga lupain sa paligid na noon ay tila walang halaga. Mga latian at damuhan na ngayon ay kinatatayuan na ng mga dambuhalang gusali. Hindi niya kailanman naisip na ang kayamanang binuo niya para protektahan ang kanyang anak ang siyaring magiging mitya ng kanyang kalungkutan. Inakala niya, kung palalakihin niya si Ricardo sa gitna ng ginhawa, magiging malawak din ang puso nito. Ngunit nagkamali siya. Ang kalyo sa kanyang mga kamay ay naging simbolo ng kahihiyan para sa kanyang anak, sa halip na simbolo ng pagmamahal. Nabalik lamang ang diwa ni Aurora nang marinig niya ang muling pag-andar ng sasakyan sa labas. Tuluyan na silang nakaalis. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang malapad na kumot na bumabalot sa kanya, nagbibigay ng kalungkutan, ngunit may kasama ring pagkakataon. Naglakad siya patungo sa bintana at dahan-dahang hinawi ang kurtina. Sa labas ng malaking gate ng mansyon, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng kupas na barong, may bitbit na lumang payong at isang bag na puno ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay pamilyar, may mga guhit ng panahon na tila nagkukwento rin ng parehong hirap na pinagdaanan ni Aurora. Ito si Mang Carding, ang tanging tao na nakakaalam kung sino talaga si Aurora Park, sa likod ng maruming duster at amoy maming pagkatao nito. Ang tunog ng matitigas na kuko ni Mang Carding na tumatama sa bakal na gate ay bumasag sa katahimikan. Hindi ito tunog ng isang estranggero. Ito ay tunog ng ang paniningil na matagal nang hinihintay ng tadhana. Tumingin si Aurora sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagpakain sa isang henerasyon, at ang mga kamay na ngayon ay handa na ring bawiin ang lahat. Panahon na, Carding, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at puno ng isang desisyong wala nang balikan. Ano ang gagawin ni Ricardo kapag nalaman niyang ang lupang kinatatayuan ng kanyang pangarap ay pagmamay-ari ng inang tinawag ng amoy lupa? Itapon mo na ang lumang kahon na yan, Aurora. Nagkakalat lang yan sa ilalim ng kama mo at puno na ng anay. Huwag mo nang hintayin na ako pa ang humawak sa maduming bagay na yan. Ang boses ni Cynthia ay tila isang malupit na sumpa.
na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Aurora habang mabilis siyang naglalakad patungo sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng bahay. Kasama niya si Mang Carding na tahimik na sumusunod sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay maingat upang hindi makalikha ng ingay sa marangyang hallway. Nang marating nila ang kwarto, agad na lumuhod si Aurora sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay dumaing sa sakit, isang matalas na kirot na dulot ng katandaan. Ngunit hindi niya ito inintindi. Sa ilalim ng kanyang kama, sa pinakamadilim na sulok, naroon ang isang lumang kahon na gawa sa nara. Ito ay gasgas na. May mga bahaging inukit ng panahon at alikabok. Ngunit para kay Aurora, ito ang tanging piraso ng kanyang pagkatao na hindi pa nananakaw ng kanyang mga anak. Dito, Carding. Tulungan mo ako, hingala sabi ni Aurora. Dahan-dahan nilang hinila ang kahon palabas. Habang hinihipan ni Aurora ang makapal na alikabok sa ibabaw nito, tila bumabalik ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya sa binondo. Ang kahon na ito ang naging saksi sa kanyang mga gabi ng panalangin at mga araw ng lihim na pag-iipon. Para kay Cynthia, ito ay basura. Para kay Ricardo, ito ay isang paalala ng kanilang kahapon na nais na niyang ibaon sa limot. Sigurado ka na ba rito, Aurora? Tanong ni Mang Carding. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kapag binuksan natin ang mga dokumentong ito, wala nang balikan. Malalaman ng mundo kung gaano kalawak ang lupang kinatatayuan mo. Malalaman ni na Ricardo ang totoo. Tumitig si Aurora sa kahon. Ang kanyang mga kamay, na noon ay nanginginig sa takot, ay biglang kumalma. Sila ang naunang tumalikod, Carding. Ang anak na pinalaki ko sa pagmamahal, itinuring akong katulong. Ang bahay na ito, ang bawat pako at semento nito, ako ang nagbayad. Panahon na para malaman nila kung sino ang tunay na may-ari ng buhay na kinahihibangan nila. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang naramdaman ni Aurora ang isang kakaibang kaba. Isang malakas na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana na naging sanhi ng paghampas ng kurtina sa isang klorera sa tabi ng kama. Sa pagtatangkang saluhin ang klorera, nawala ng balanse si Aurora. Ang lumang kahon ng nara ay nadulas mula sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng matigas na kahoy na tumatama sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng kwarto. Ang takib nito ay nayupi at bumukas ng pilit. Mula sa isang lihim na siwang sa ilalim ng kahon, isang bagay ang gumulong palabas. Hindi ito papel at hindi rin ito pera. Ito ay isang maliit na gintong susi na may nakaukit na kakaibang simbolo ng isang kaban sa bangko na matagal nang nakalimutan ng panahon. Ang kinang nito sa ilalim ng bumbilya ay tila isang mata na nagmamasid sa kanila, saghihintay na gamitin. Napatitig si Mang Carding sa susi. Ang kanyang muka ay namutla. Ang susing yan, Aurora, akala ko ay nawala na yan noon kasagsagan ng baha sa Binondo. 30 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang pinulot ni Aurora ang gintong susi. Ang lamig ng metal ay nanunuot sa kanyang balat. Tila, nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang nanghihinang mga ugat. Sa bawat kislap nito, nakikita niya ang mukha ni Cynthia na puno ng pagtataka at ang mukha ni Ricardo na puno ng pagsisisi. Ano ang kayamanang nakatago sa likod ng susing ito na kayang magpabagsak kahit sa pinakamataas na gusali sa Makati? At paano ito magagamit ni Aurora upang bawiin ang dangal na tinapaktapakan ng kanyang sariling dugo? Nanatiling nakaluhod ang matanda, hawak ang susi sa kanyang dibdib, habang ang alino ni Mang Carding ay humahaba sa dingding, isang babala ng isang digmaang legal na wala ng urungan. Huwag kang mag-alala, Ricardo. Pagbalik natin galing Boracay, maayos na ang lahat ng papeles para sa nursing home. Doon may mag-aalaga na sa nanay mo at hindi na siya magkakalat ng amoy mami sa loob ng mansyon natin. It's for her own good naman, di ba? Ang boses ni Cynthia mula sa speakerphone ng tablet na hawak ni Lito ay tila isang malalamig na patak ng asidong tumatagos sa puso ni Aurora. Napatigil ang matanda sa paghaplos sa gintong susi.
Ang kanyang buong katawan ay nanigas na parang isang estatwang bato sa gitna ng kanyang maliit na kwarto. Sa tabi niya, ang batang si Lito ay nakatitig sa screen ng tablet. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nagsisimulang malunod sa sariling mga luha. Hindi alam ng bata na ang kanyang simpleng pag-uwi para kunin ang naiwang gadget ay magiging daan upang marinig ang pinakamasakit na katotohanan sa buhay ng kanyang lola. Lola. Ang mahinang tawag ni Lito, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng mga hikbi. Itapon po ba nila kayo? Ayoko pong umalis kayo rito. Dahan-dahang binitawan ni Aurora ang gintong susi at niyakap ang kanyang apo. Ang init ng katawan ng bata at ang basa nitong pisingi na dumidikit sa kanyang duster ay nagbigay ng isang uri ng hapdi na mas matindi pa sa anumang hirap na dinanas niya sa kalsada ng Binondo. Heto ang batang bunga ng kanyang pagpapakasakit. Ang tanging nilalang sa bahay na ito na nakakakita sa kanya bilang isang tao at hindi bilang isang gamit na kailangang itapon kapag lumana. Hinaplos ni Aurora ang buhok ni Lito. Ang kanyang mga kamay ay marahang gumagalaw sa kabila ng pangangatal ng kanyang kalooban. Huwag kang umiyak, Lito. Nandito lang si Lola. Hindi ako papayag na malayo sa'yo. Bulong niya, kahit na sa loob niya ay parang gumuho na ang langit. Ang bawat salita ni Cynthia ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kawalang halaga sa mga mata ng kanyang sariling dugo. Ang anak niyang si Ricardo, na dinala niya sa kanyang sinapupunan ng may buong pag-asa, ay nakikinig lamang at pumapayag sa plano ng asawa. Ang nursing home, ang lugar na kinatatakutan ng bawat nanay na Pilipino, ang simbolo ng pagkalimot at pagtatapon sa mga taong wala ng silbi sa mundong ito. Naramdaman ni Aurora ang pagsisikip ng kanyang dibdib. Tila may isang mabigat na kamay na sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya kumain, para lamang may pambili ng gatas si Ricardo, ay tila mga abo na lamang na tinatangay ng hangin. Ang mansyong ito, na binuo niya sa pamamagitan ng lihim na kayamanan at pag-ibig, ay naging isang malamig na bilangguan na handa nang bumukas ang pinto upang iluwas siya. Lola, protektahan ko po kayo, sabi ni Lito habang isinisiksik ang mukha sa dibdib ni Aurora. Paglaki ko, bibilhan ko kayo ng maraming mami at hindi po tayo aalis sa tabi ng isa't isa. Numiti ng mapait si Aurora. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa balikat ng bata, bumabasa sa tela ng damit nito nang walang tunog. Tumingin siya sa gintong susi na nakalapag sa sahig. Ang susin yon ay hindi na lamang basta simbolo ng yaman. Ito na ang kanyang sandata. Ngunit habang naririnig niya ang tawanan ni Cynthia at Ricardo sa kabilang linya, tila may isang malaking katanungan na nananatiling nakabitin sa hangin. Kaya ba niyang tiisin ang puot ng kanyang anak kapag binawi na niya ang lahat? O hahayaan na lang ba niyang tuluyan siyang malimutan sa loob ng isang malamig na silid ng nursing home, habang ang iba ay nagpapakasasa sa yaman na siya ang nagpunla? Nanatil silang magkayakap sa dilim ng silid, isang matandang babae at isang batang puno ng pangarap, habang sa labas ay unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin. Malamig, malupit, at puno ng mga lihim na malapit ng sumabog. Aurora, yung mga platong pinakainan namin, huwag mong iiwan ng madumi sa lababo. At yung mga tirang lechon at kanin, kainin mo na bago pa mapanis. Total, sanay ka naman sa mga tira-tira nung nagtitinda ka pa sa bangketa, di ba? Ang boses ni Cynthia ay puno ng pangungutya, habang nag-i-spray ito ng mamahaling pabango sa kanyang leeg. Ang bango ng rosas ay humalo sa amoy ng uling, at pawis na nanatili sa duster ni Aurora. Isang kombinasyong tila lalong nagpatingkad sa pagitan ng kanilang mga katayuan sa buhay. Sa gitna ng malawak na dining room, nakatitig si Aurora sa mahabang lamesang gawa sa mahogany. Doon ay nagkalat ang mga pinagkainan ng kanyang pamilya, mga buto ng manok na nilagari ng kanilang mga ngipin, mga mansa ng sarsa sa mamahaling tablecloth, at ang mga basong may bakas pa ng labi ni Cynthia. Ito ang huling hapunan nila
bago ang tuluyang pag-alis patungong Boracay. Isang huling pagtitipon kung saan si Aurora ay nanatili sa gilid, tila isang aninong tagapagsilbi na walang karapatang maupo sa sarili niyang lamesa. Dahan-dahang lumapit si Aurora sa lamesa. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa gilid ng isang plato. Nararamdaman pa niya ang init ng pagkaing siya mismo ang nagluto. Ngunit ang init na iyon ay hindi umabot sa kanyang malamig na puso. Ang bawat sakripisyo niya ay naging tuntungan lamang ni Ricardo at Cynthia upang maabot ang rurok ng kanilang kayabangan. Habang ang kanyang anak ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin, wala itong kamalay-malay na ang bawat hibla ng tilang suot nito ay hinabi mula sa mga gabing walang tulog ng kanyang ina. "Nay, aalis na kami." Walang emosyong sabi ni Ricardo nang hindi man lang tumitingin sa direksyon ni Aurora. "Huwag niyo na kalimutang i-lock ang gate." At yung sinabi ni Cynthia, "Sundin niyo na lang para walang gulo pagbalik namin." Naramdaman ni Aurora ang isang matalas na kirot sa kanyang lalamunan. Tila may isang malaking bukol na hindi niya malunok. Ang sinabi ni Cynthia na tinutukoy ni Ricardo ay ang tungkol sa nursing home. Ang kanyang sariling anak ay binibigyan na siya ng huling hatol, isang sentensya ng pagpapatapon habang siya ay humihinga pa. Tumingin si Aurora sa kanyang mga palad. May isang maliit na peklat doon, isang bakas ng paso mula sa kumukulong sabaw ng mami noong sanggol pa lamang si Ricardo. Nung gabing iyon, hindi niya ininda ang sakit ng balat dahil ang mahalaga ay may pambili siya ng gamot para sa lagnat ng kanyang anak. Ngayon, ang paso iyon ay tila muling nag-alab, hindi dahil sa init ng apoy, kundi dahil sa lamig ng kawalang utang na loob. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanya nang tuluyan ng lumabas ang pamilya sa pintuan. Ang tunog ng kanilang mga maleta na gumugulong sa sahig ay tila mga huling pahina ng isang aklat na isinasara na. Wala nang luha na pumatak mula sa mga mata ni Aurora. Ang mga luhang iyon ay natuyo na, pinalitan ng isang malamig at matigas na desisyon na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang duster. Ang screen nito ay may lamat, ngunit malinaw pa rin niyang nakikita ang numerong kailangan niyang tawagan. Ang kanyang nanginginig na daliri ay tumama sa call button. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang tibok ng pusong muling nabubuhay. Carding. Ang boses ni Aurora ay hindi na nanginghinig. Ito ay malamig, matatag, at puno ng otoridad na matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging ina. Carding, ilabas mo na ang lahat ng papeles. Ang lahat ng titulo, ang lahat ng kasunduan sa bangko, ihanda mo na ang lahat. Tumigil siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bakanting upuan ni Ricardo sa kabisera ng lamesa. Panahon na para bawiin ang lahat ng ibinigay ko sa kanila. Ayaw na lang amoy mami ang kanilang bahay? Kung gayon, hindi na sila dapat manatili pa sa bahay na ito. Ang boses sa kabilang linya ay sumagot ng may kasiguraduhan. Ngunit si Aurora ay wala nang naririnig, kundi ang tibok ng sarili niyang puso. Ang paniningil ay hindi na isang plano lamang. Ito ay isang katotohanang magpapabago sa kapalaran ng lahat. Ngunit habang tinitingnan niya ang listahan ng mga gawaing bahay na iniwan ni Cynthia, isang mapait na katanungan ang bumabagabag sa kanya. Kaya nga ba ng kanyang konsensya na makitang walang tirahan ang kanyang anak? O ang pag-ibig ng isang ina ay mananatiling isang kadenang pipigil sa kanya hanggang sa huli? Nay, heto ang 500 piso. Kasya na yan sa loob ng isang linggo. Huwag kang mag-alala, marami namang delata sa pantry kung kukulangin ka. Ang boses ni Cynthia ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa tenga ni Aurora habang inilalaglag nito ang isang pirasong papel na kulay dilaw sa kanyang nanginginig na palad. 500 piso. Ito ang halaga ng 7 araw ng kanyang buhay sa paningin ng kanyang manugang. Sapat na marahil ito para sa isang meal sa Boracay na pupuntahan nila. Ngunit para kay Aurora, ito ay isang insulto na mas masakit pa sa sampal. Nakatayo si Aurora sa gilid ng kanilang mamahaling SUV. Hawak ang isang basahan na kanina pa niya ginagamit
sa pagpupunas ng bintana ng sasakyan para matiyak na malinaw ang paningin ni Ricardo sa pagmamaneho. Ang sikat ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha. Inilalantad ang bawat kulubot na tila mga mapa ng pagtitiis. Nay, pasok na kayo sa loob. Baka makita pa kayo ng mga kapitbahay na nakatayo riyan. Isipin nila ay pinababayaan namin kayo. Sabi ni Ricardo habang isinasara ang trunk ng sasakyan. Hindi man lang tumama ang paningin nito sa mga mata ng ina. Ang kanyang boses ay nagmamadali, puno ng excitement para sa bakasyong hindi kailanman naging bahagi ang matanda. Pinanood ni Aurora ang pagsakay nila. Nakita niya si Lito sa bintana. Ang maliit na kamay nito ay nakadikit sa salamin. Ang mga mata ay puno ng lungkot habang kumakaway sa kanyang lola. Gustong tumakbo ni Aurora. Gustong sabihin na, isama niyo ako, kahit sa gilid lang, kahit hindi ako kumain. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon na sa semento ng driveway. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay nagsimulang gumaralgal. Isang palatandaan ng kanilang pag-alis. Ang usok mula sa tambutso ay bumalot sa paanan ni Aurora. Tila, isang madilim na ulap na naghihiwalay sa kanya sa pamilyang binuo niya ng buong buhay. Unti-unting lumayo ang sasakyan, dumaan sa malaking gate ng subdivision, hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa dulo ng kalsada. Naiwan ang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na nakakabingi na tila sumisipsip sa lahat ng kulay sa paligid. Dahan-dahang tiningnan ni Aurora ang 500 piso sa kanyang kamay. Ang papel ay malutong, bagong-bago, ngunit parang yelo sa lamig. Ito na ba ang halaga ng lahat ng maming itininda niya? Ng lahat ng gabi na tiniis niya ang ulan para lang makatapos si Ricardo? 500 piso para sa isang linggong pag-iisa sa gitna ng mga alaala at dumi ng ref na iniutos nilang linisin. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat paglanghap ng hangin. Tiningnan niya ang mansyon sa kanyang likuran. Ang malalaking kulum, ang mga bintanang gawa sa matibay na salamin, ang bubong na nagkakahalaga ng milyon. Lahat ng ito ay galing sa kanya. Ngunit pakiramdam niya ay isa siyang estranjero na nakikihati lang sa silong. 500. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa gitna ng bakanting driveway. 500 para sa nanay niyo. Dahan-dahan niyang itinupi ang pera at inilagay sa bulsa ng kanyang duster. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng lungkot, ay unt-unting tumigas. Ang bawat luhang nais lumabas ay pilit niyang pinigil. Ang sakit ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Naglakad siya patungo sa gate upang ilock ito. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang bakal na trangka, isang kakaibang pangyayari ang nagpatigil sa kanyang mundo. Isang makintab at itim na luxury car ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Ang sasakyang ito ay hindi katulad ng mga SUV na karaniwang nakikita sa subdivision. Ito ay sa isang uri ng sasakyan na tanging ang mga pinakamayayamang tao lamang sa bansa ang kayang magmay-ari. Ang mga bintana nito ay sobrang itim, tila itinatago ang anumang lihim na nasa loob. Napatitig si Aurora. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sino ang bibisita sa kanila ngayong wala ang kanyang anak? O baka naman, hindi ang kanyang anak ang pakay nito? Dahan-dahang bumaba ang salamin sa bahagi ng driver. Isang lalaking nakauniporme ng pang-security at may puting guwantes ang tumingin sa kanya nang may matinding paggalang. Magandang umaga po, Doña Aurora. Ang boses ng lalaki ay malalim at formal. Nandito na po kami para sunduin kayo. Handa na po ang lahat sa inyong opisina sa Makati. Nabitawan ni Aurora ang basahan na hawak niya. Ang basahang puno ng alikabok ay nahulog sa semento nang walang tunog, habang ang matanda ay nanatiling nakatayo ng tuwid, tila ang bawat taon ng kanyang pagbabalat kayo bilang katulong
ay biglang naglaho sa isang iglap. Sino nga ba talaga si Aurora Park kapag wala ang kanyang anak na si Ricardo sa paligid? At ano mangyayari sa sandaling ang katulong na iniwan nila sa bahay ay sumakay sa sasakyang kayang bumili ng buong subdivision nila? Ang hangin ay umihip ng malakas, tila nagdadala ng balita ng isang pagbabagong walang sinuman ang nakahanda. Isuot mo ito, Aurora. Matagal na itong naghihintay sa'yo sa loob ng vault. Ang boses ni Mang Carding ay puno ng pitagan habang inilalapag niya ang isang itim na kahon sa ibabaw ng lamesang gawa sa kristal. Sa loob ng isang penthouse suite sa Makati, malayo sa amoy ng napanis na pagkain sa ref ni na Cynthia, nakatayo si Aurora sa harap ng isang malaking salamin na abot hanggang sahig. Ang refleksyong nakikita niya ay hindi na ang matandang hukot na tila laging humihingi ng paumanhin sa kanyang pag-iral. Dahan-dahang hinubad ni Aurora ang kanyang kupas na duster. Ang tilang iyon, na naging saksi sa kanyang pagtitiis at pagpapakababa, ay nahulog sa sahig ng walang ingay, tila isang balat ng ahas na itinapon na ng may-ari. Isinuot niya ang isang ternong gawa sa pinakamahusay na seda, kulay asul na parang malalim na dagat. Ang lamig at lambot ng tela sa kanyang balat ay tila isang haplos ng pagkilala sa kanyang tunay na pagkatao. Isinuot niya ang isang simpleng kwintas na perlas, puti, matigas, at binuo ng panahon sa ilalim ng matinding pressure. Katulad niya, masyadong matagal kang nagtago sa anino ng iyong sariling kabutihan, Aurora. Patuloy ni Mang Carding, habang inaayos ang mga papeles sa kanyang briefcase. Ang akala ni Ricardo, ang lahat ng tagumpay niya ay bunga ng sarili niyang talino. Hindi niya alam na ang bawat kontratang pinirmahan niya, ang bawat pautang na inaprubahan ng bangko, ay dahil sa iyong lihim na garantiya. Lumapit si Aurora sa bintana ng suite. Mula sa itaas, ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga langgam na naguunahan at ang mga dambuhalang gusali ng Makati ay tila mga monumento ng kanyang pagsisikap. Naalala niya noong ang lugar na ito ay puno pa ng putik at damo. Naalala niya ang bawat sentimong itinabi niya mula sa pagtitinda ng mami na dahan-dahang naging libo, naging milyon, at ngayon ay bilyon. Hinigpitan ni Aurora ang hawak sa gilid ng kanyang mamahaling bestido. Ang kalyo sa kanyang mga kamay ay naroon pa rin, isang permanenteng marka ng kanyang nakaraan na hinding-hindi niya ikakahiya. Kahit pa ikinahiya ito ng kanyang sariling anak. Akala nila ay wala na akong silbi, Carding. Ang boses ni Aurora ay mababa, ngunit may bigat na tila isang dambuhalang kampana. Akala nila ay sapat na ang 500 piso para bayaran ang aking pagkatao. Hindi nila alam na ang bawat hininga nila sa loob ng mansyong iyon ay utang nila sa akin. Tumingin siya sa mga dokumentong nakalatag sa lamesa. Naroon ang mga titulo ng lupa, mga stock certificates, at ang kasunduan sa donasyon na ginawa niya para kay Ricardo, ilang taon na ang nakalilipas. Isang pagkakamaling nagmula sa sobrang pagmamahal ng isang ina. Carding, handa na ba ang lahat ng ebidensya ng pagmamaltrato nila sa akin? Tanong ni Aurora habang nakatingin sa malayo. Opo, Doña Aurora. Ang lahat ng mga video mula sa mga lihim na kamera na ipinalagay ko, ang mga voice recordings, at ang mga resibo ng lahat ng perang ginastos nila na galing sa iyong accounts. May sapat tayong basehan para sa ingratitude clause sa ilalim ng batas. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Aurora. Hindi ito ngiti ng paghihigante, kundi ngiti ng isang taong sa wakas ay nahanap na ang katarungan para sa kanyang sarili. Ang pagmamahal niya bilang ina ay hindi pa nawawala, ngunit ang kanyang dignidad bilang tao ay hindi na muling mayuyurakan. Gusto ko nang bawiin ang titulong nasa pangalan ni Ricardo. Ang deklara ni Aurora. Ang bawat salita ay tila isang hatol na wala ng apela. Gusto kong makita kung paano sila mabubuhay sa mundong hinahamak nila kapag wala na ang perang itinuring nilang Diyos. Ang mansyon, ang mga sasakyan, ang kumpanya, lahat ng yon ay babalik sa akin. Bumalik siya sa harap ng salamin at tinitigan ang kanyang sariling mga mata. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ricardo, Cynthia.
Oras na para magising kayo sa katotohanan. Ang nanay na tinalikuran ninyo, ang siya ring bubuwag sa mundong pilit ninyong binuo sa kasinungalingan. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa pela sa kanyang leeg, lumilikha ng isang kislap na tila isang babala ng paparating na unos. I'm sorry, ma'am, pero decline po ang lahat ng credit cards ninyo. Baka po gusto ninyong tumawag sa bangko ninyo para i-verify? Ang boses ng sales clerk sa loob ng mamahaling boutique sa Boracay ay tila isang malamig na buhos ng tubig kay Cynthia. Nakatayo siya sa gitna ng tindahan. Hawak ang isang designer bag na nagkakahalaga ng halos 100,000 piso. Sa paligid niya, ang ibang mga turista ay nagsisimulang lumingon. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na humuhuni sa pandinig ni Cynthia. Anong declined? Imposible. Baka naman sira yung machine nyo? Ay swipe mo ulit. O kaya naman, subukan mo itong gold card ni Ricardo. Pasigaw na sabi ni Cynthia. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit at hiya. Ngunit kahit anong gawin ng clerk, ang resulta ay pareho. Ang bawat swipe ay sinusundan ng isang pulang ilaw sa machine. Isang simbolo ng pagkaputol ng daluyan ng perang. Akala nila ay walang hanggan. Sa labas ng butik, nakaupo si Ricardo sa isang bar sa tabi ng dalampasigan. Hawak niya ang isang baso ng malamig na beer. Ngunit hindi niya malasahan ang pait nito dahil sa tindi ng init ng araw. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Hindi ito tunog ng isang simpleng mensahe. Ito ay isang sunod-sunod na alerto na tila nagbabala ng isang sunog. Nang inginig ang mga kamay ni Ricardo nang buksan niya ang kanyang email. Ang bawat salitang nababasa niya ay tila isang mabilis na suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang kumpanya, ang kumpanyang akala niya ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap, ay kasalukuyang sumasailalim sa isang emergency financial audit. Higit pa rito, ang lahat ng kanyang bank accounts, mga accounts na lihim na sinusuportahan ng mga pondo ni Aurora, ay pansamantalang naka-freeze dahil sa isang legal na utos mula sa korte. Naramdaman ni Ricardo ang pag-ikot ng paligid. Ang puting buhangin ng Boracay na kanina ay tila paraiso, ngayon ay tila isang disyerto na handang lumamon sa kanya ng buhay. Ang bawat tawanan ng mga tao sa paligid ay tila pangumutya sa kanyang sitwasyon. Nay, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga alon. Mabilis niyang hinanap ang numero ng kanyang ina sa kanyang contact list. Aurora Home ang nakalagay na pangalan. Pilit niyang tinawagan ng numero, umaasa na baka may pagkakamali lang, na baka maayos pa ito ng matandang babaeng laging nagbibigay sa kanya ng lahat ng hilingin niya. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang isang mechanical na boses ng operator. The number you have dialed is no longer in service. Please check the number and dial again. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas masakit pa sa anumang mura. Ang matandang babaeng tinawag nilang amoy lupa at iniwan sa bahay upang maglinis ng basura ay tuluyan na silang binura sa kanyang buhay. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Ricardo ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng kayabangan, ay tila mga kastilyong buhangin na winawasak ng paparating na unos. Paano sila makakaalis sa islang ito kung ang lahat ng kanilang pera ay biglang naglaho na parang bula? At sino ang nag-utos na i-freeze ang mga accounts na akala ni Ricardo ay tanging siya lang ang may kontrol? Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw ng Boracay, isang madilim na katotohanan ang nagsisimulang bumalot sa pamilya ni Ricardo. Ang unang hampas ng karma ay dumating na, at ito ay mas malupit pa sa anumang inaasahan nila. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Kilala niyo kung sino ang may-ari ng bahay na ito. Ang sigaw ni Cynthia sa kabilang linya ng telepono ay tila isang desperadong hiyaw ng isang sugatang hayop. Ngunit wala itong epekto sa mga lalaking kasalukuyang nakatayo sa harap ng malaking pintuan ng mansyon. Ang bawat tunog ng pagpihit ng mga tornilyo
at ang pagtanggal sa lumang kandado ay tila mga huling pintig ng puso ng dating buhay ni Ricardo at Cynthia sa loob ng tahanang iyon. Sa gilid, nakatayo ang isang opisyal mula sa korte. Hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong may tatak ng hustisya. Ang bawat pahina ay nagpapatunay na ang lahat ng karapatan sa lupang ito at sa bawat sementong nakatayo rito ay muling bumabalik sa nag-iisang tunay na may-ari, si Aurora Park. Habang ang mga bagong kandado ay inilalagay, dahan-dahang pumasok si Aurora sa loob ng sala. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay hindi na nag-aalinlangan. Ito ay may bigat ng isang reynang muling binabawi ang kanyang kaharian. Tumingin siya sa paligid. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay amoy pabango ni Cynthia. Isang amoy na pilit, nagtatakip sa amoy ng pawis at sakripisyong ibinuhos ni Aurora para mabuo ito. Lumapit siya sa isang malaking portrait na nakasabit sa dingding. Ang larawan ni Ricardo at Cynthia na nakangiti ng buong yabang. Hinawakan ni Aurora ang gilid ng frame. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa muka ng kanyang anak. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila pinubunutan siya ng tinik na matagal nang nakabaon. Ang pagbawi sa bahay na ito ay hindi lamang tungkol sa ari-arian. Ito ay ang formal na pagputol sa kadena ng pang-aapi na tiniis niya sa loob ng maraming taon. Lahat ng gamit na hindi pag-aari ni Doña Aurora, ilabas niya ng maayos. Ang utos ni Mang Carding sa mga tauhan. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa malawak na espasyo. Ibalot ninyo sa mga plastik at ilagay sa garahe. Wala tayong sisirain. Ngunit, wala ring maiiwan sa loob. Sa gitna ng kaguluhan ng paglilipat, napatigil si Aurora sa tapat ng isang maliit na cabinet sa sulok ng kusina. Doon, sa likod ng mga mamahaling bote ng alak ni Ricardo, nakita niya ang isang maliit na laruang gawa sa plastik. Isang track na kupas na ang kulay. Ito ang unang laruang binili niya para kay Ricardo noong 5 taon pa lamang ito, gamit ang kinita niya mula sa isang buong linggong pagtitinda ng mami sa ilalim ng ulan. Kinuha niya ang laruan at marahang pinunasan ang alikabok nito. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ang batang nangarap ng malaking truck noon ay naging lalaking nagiba sa puso ng kanyang sariling ina. Isang piraso ng nakaraan na nagpapaalala sa kanya na kahit anong yaman ang bawiin niya, may mga bagay na hinding-hindi na maibabalik ng kahit anong halaga ng pera. Samantala, sa isang mamahaling resort sa Boracay, nakatitig si Cynthia sa screen ng kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang binabasa ang isang email na may subject na Immediate Eviction Notice. Ang bawat salitang legal doon ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang pagkatao. Ricardo! Ricardo, halika rito! Hiyaw niya. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa takot. Ang bahay natin, Ricardo! Pinapalayas tayo! May naghay ng kaso ng ingratitude at nakuha na nila ang writ of possession. Napabitaw si Ricardo sa kanyang baso. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang panaginip. Ang kanyang muka ay namutla. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon sa hotel. Sino? Sinong gagawa nito sa atin? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at galit. Ngunit bago pa man makasagot si Cynthia, isang bagong notification ang lumitaw sa screen. Isang larawan ang kalakip nito. Ang larawan ng kanilang sariling gate na may nakapaskil na malaking karatula. Private property. No trespassing. At sa ilalim ng karatulang iyon, nakatayo ang isang matandang babae na nakasuot ng asul na seda, nakatingin ng diretso sa kamera ng may matatag at malamig na paningin. Napatakip ng bibig si Cynthia. Ang nanay mo, Ricardo, ang nanay mo ang kumuha ng lahat. Sa loob ng tahimik na mansyon sa Manila,
Dahan-dahang isinara ni Aurora ang pintuan ng kanyang dating kwarto sa likod. Hindi na siya babalik doon. Ngayong gabi, matutulog siya sa master's bedroom. Ang silid na siya ang nagbayad, ngunit kailanman ay hindi niya napasukan dahil sa pagbabawal ni Cynthia. Ngunit habang nakatitig siya sa madilim na kalangitan mula sa bintana, isang misteryosong tawag ang pumasok sa kanyang telpono. Isang numerong hindi rehistrado, ngunit ang boses sa kabilang linya ay tila isang multo mula sa kanyang nakaraan sa Binondo. Aurora, akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pagbawi ng bahay? Nakalimutan mo na ba ang utang na hindi mo kailanman mababayaran? Nabitawan ni Aurora ang laruang track. Sino ang taong ito na tila alam ang pinakamadilim na sikretong itinago niya sa loob ng 40 taon? Hindi ito maaari. Buksan mo itong pinto, Aurora. Pinaglalaruan mo ba kami? Isang katulong ka lang. Wala kang karapatang palitan ang mga kandado ng bahay ko. Ang boses ni Cynthia ay pumalahaw sa gitna ng madilim na kalsada ng subdivision. Tila isang matalas na sirena na gumigising sa tahimik na gabi. Kasama si Ricardo at ang batang si Lito. Kakababa lang nila mula sa isang paupahang sasakyan mula sa airport. Ang kanilang mga balat ay sunog mula sa araw ng Boracay at ang kanilang mga muka ay bakas ng matinding pagod. Ngunit ang pagod na yon ay mabilis na napalitan ng manlilisik na galit nang matuklasan nilang ang kanilang mga susi ay hindi na gumagana. Pilit na inikot ni Ricardo ang susi sa butas ng kandado. Ngunit ang metal ay hindi sumunod sa kanyang nais. Tila isang matigas na pusong ayaw nang magpapaso. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay ang tanging sagot sa kanyang pagsisikap. Sa likod nila, sa driveway na dati ay malinis, nakatambak ang mga itim na plastic na bag na naglalaman ng kanilang mga mamahaling damit at kagamitan. Ang mga bag na ito ay nakahilera ng maayos, ngunit mukhang basura sa paningin ng mga kapitbahay na nagsisimula ng sumilip mula sa kanilang mga bintana. "Nay, buksan niyo ito! Ano bang pumasok sa isip niyo?" Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay gumaralgal, hindi alam kung dahil sa pot o sayang nararamdaman sa harap ng mga nagmamasid na mata sa paligid. Dahan-dahan, ang malaking pintuan na gawa sa nara ay bumukas. Isang liwanag mula sa loob ng mansyon ang dumanak sa labas. Tumatama sa mga pawisang muka ni Ricardo at Cynthia. Ngunit ang aninong lumabas mula sa liwanag ay hindi ang hukot na matandang laging nakayuko. Lumabas si Aurora na nakasuot ng asul na seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang isang kwintas na perlas ay nagniningning sa kanyang leeg. Ang kanyang tindig ay tuwid, tila ang bawat taon ng kanyang pagtitiis ay naging lakas na nagpatibay sa kanyang gulugod. Hindi siya nagsalita agad. Pinanood niya ang kanyang anak at manugang mula sa itaas ng balkonahe. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng marmol sa loob ng bahay. "Wala kayong bahay na babalikan dito, Ricardo." Ang boses ni Aurora ay mababa, ngunit umaalingaw-ngaw sa buong palikid, tila isang hatol na nagmula sa langit. Ang bawat pako, ang bawat semento, at ang bawat lupang tinatapakan ninyo ay binawi ko na. Tapos na ang panahon ng inyong pagpapakasasa sa pawis ng isang inang itinuring ninyong basura. Napaurong si Cynthia. Ang kanyang mapagmataas na muka ay napalitan ng matinding pagkalito. "Anong pinagsasabi mo? Baliw ka na ba?" "Ipinangalan ito kay Ricardo. Amin ang bahay na ito." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aurora. "Ang pangalang nakasulat sa titulo ay bunga ng aking donasyon. At ang donasyong iyon ay binawi ko na sa korte dahil sa inyong kawalang utang na loob. Ang lahat ng ebidensya ng pagmamaltrato ninyo sa akin, ang pagpapakain ng panis, ang pag-iwan sa akin bilang katulong, ang balak na pagtapon sa akin sa nursing home, lahat yan ay sapat na para bawiin ko ang lahat." Napatulala si Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang gilid. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ina hindi bilang isang tindera ng mami, kundi bilang isang babaeng may kapangyarihang gumuho sa kanyang mundo. Ang hiyang nararamdaman niya sa harap ng mga kapitbahay
ay unti-unting napalitan ng isang malalim na takot. "Nay, saan kami pupunta?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na batang nawawala. Tumingin si Aurora kay Lito, na noon ay nakakapit sa binti ng kanyang ama at umiiyak. Ang kanyang puso ay kumurot, ngunit hindi siya nagpadala sa emosyon. Ang katarungan ay kailangang matupad. "Doon kayo pumunta sa lugar na karapat-dapat sa mga taong walang pagkilala sa pinagmulan," sagot ni Aurora bago dahan-dahang tumalikod. Ngunit bago pa man niya maisara ang pinto, naalala niya ang misteryosong tawag kanina. Ang boses na nagbanggit ng utang na hindi kailanman mababayaran. Tumingin siya sa dulo ng kalsada at nakita ang isang itim na van na nakaparada sa dilim. Ang mga ilaw nito ay tila mga matang nagmamasid sa kumpas ng kanyang paghihigante. Sino ang naghihintay sa dilim para singilin si Aurora sa gitna ng kanyang tagumpay? At kaya ba niyang protektahan ang kanyang pamilya mula sa isang panganib na mas matindi pa sa kawalan ng pera? Isinara ni Aurora ang pinto nang may matibay na tunog. Iniiwan ang kanyang anak sa labas ng gate, habang ang banta ng nakaraan ay nagsisimulang kumatok sa kanyang sariling pintuan. "Nay, buksan niyo ang pinto! Isipin niyo naman si Lito. Nilalamok na ang apo niyo rito sa labas. Hindi ba kayo naawa? Lahat ng ito ay ginawa ko lang naman para sa ikabubuti niyo, para magkaroon kayo ng profesional na mag-aalaga sa inyo sa nursing home." Ang boses ni Cynthia ay puno ng wad na pag-aalala, isang desperadong pagtatangka na gamitin ang guilt laban kay Aurora, habang hinahampas niya ang bakal na gate. Sa loob ng malamig na study room ng mansyon, nakaupo si Aurora sa harap ng isang malaking monitor na nagpapakita ng bawat anggulo ng CCTV sa labas. Nakikita niya ang kanyang manugang na tila isang baliw na nagwawala, habang si Ricardo ay nakasandal sa pader. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila isang taong nawalan ng kaluluwa. Tumingin si Aurora sa kanyang mga kamay. Doon sa screen, nakikita niya ang mga itim na plastic na bag na naglalaman ng mga gamit ni Cynthia. Ang mga bag na iyon ay ang parehong uri ng plastic na ginamit ni Aurora sa loob ng maraming taon upang ipunin ang mga basyong bote at diaryo sa Binondo na ibinebenta niya para lamang madagdagan ang pambaon ni Ricardo. Isang malupit na biro ng tadhana na ang lahat ng karangyaan ng kanyang anak ay nagtapos sa loob ng mga supot ng basura. "Doña Aurora, heto na ang mga dokumento mula sa audit." Ang marahang boses ni Mang Carding ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Inilapag ng abogado ang isang folder na puno ng mga pulang marka. "Hindi lamang ang bahay na ito ang binabawi natin. Ang lahat ng kapital na ipinasok ko sa kumpanya ni Ricardo sa loob ng 10 taon ay formal na nating hinihila. Sa madaling salita, wala na siyang kumpanyang babalikan bukas." Naramdaman ni Aurora ang isang matinding panginginig sa kanyang kalooban. Ito ang sandaling pinangarap niya noong mga gabing pinapakain siya ng panis na pagkain ni Cynthia. Ngunit, bakit tila may isang matalas na karayom na tumutusok sa kanyang puso? Ang makita ang sariling anak na gumagapang sa putik ng kahirapang pilit niyang inilayo rito, ay isang uri ng sakit na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Ngunit muli niyang naalala ang usapan niya na Ricardo at Cynthia sa Boracay. Ang pagtawa nila sa kanyang amoy. Ang paghamak sa kanyang dangal. Dahan-dahan tumayo si Aurora at lumapit sa intercom na nakakabit sa gate. Pinindot niya ang button at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa labas, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Cynthia, huwag mong gamitin ang anak mo para sa iyong kamalian. Kung tunay kang nag-aalala kay Lito, hindi mo sana hinayaan na lumaki siyang nakikita ang pagmamaltrato mo sa kanyang lola. Ricardo, ang perang ginamit mo sa iyong kumpanya ay hindi galing sa iyong talino. Galing iyon sa bawat maming ibinenta ko sa kalsada. At ngayong gabi, ang pondong iyon ay tuyo na." Napatigil si Ricardo sa kanyang narinig. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanya. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niya, ang posisyong ginamit niya para hamakin ang kanyang ina,
ay isa lamang palang ilusyong binuo ni Aurora. Sino ka ba talaga, Nay? Ang mahinang tanong ni Ricardo sa intercom. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Bakit kailangang dumaan tayo sa ganito? Ako ang inang kinalimutan mo, Ricardo. Tugon ni Aurora bago pinatay ang intercom. Habang nagkakagulo ang mag-asawa sa labas, napansin ni Aurora sa monitor ang isang kakaibang paggalaw sa dulo ng kalsada. Ang itim na van na kanina pa nakaparada ay dahan-dahang umandar at huminto mismo sa likod ni Ricardo. Bumukas ang pinto nito at isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket ang bumaba. Ang lalaki ay may hawak na isang sobreng pula. Ang parehong kulay ng sobreng ipinadala sa kanya sa Binondo noong gabing mamatay ang kanyang asawa. Napatayo si Aurora. Ang kanyang hininga ay bumilis. Ang lalaking iyon ay hindi bahagi ng kanyang plano. Ang misteryosong caller mula sa kanyang nakaraan ay nagsisimula ng gumalaw at sa pagkakataong ito, hindi lamang si Aurora ang nasa panganib. Carding, sino ang lalaking yan? Tanong ni Aurora. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa screen kung saan kinakausap na ng lalaki si Ricardo. Bago pa makasagot ang abogado, isang malakas na katok ang narinig sa pintuan ng study room. Hindi ito katok ng isang tauhan. Ito ay isang mabilis at agresibong tunog na tila nagmamadali. Doña Aurora, may nag-iwan po nito sa gate. Sabi ng isang security guard habang papasok, hawak ang isang kapirasong papel na may mansa ng dugo. Binasa ni Aurora ang nakasulat. Ang yaman mo ay galing sa dugo ng iba. Oras na para magbayad, Aurora Park. Naramdaman ni Aurora ang pag-ikot ng paligid. Ang tagumpay na akala niya ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging mitsa ng isang mas malaking apoy. Sino ang naniningil sa kanya ngayon? At anong madilim na lihim ang itinatago ng gintong susi na nakuha niya mula sa lumang kahon? Ne, sabihin mo sa akin, hindi ito totoo. Sabihin mong hindi ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya ko sa loob ng 10 taon. Ang boses ni Ricardo ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Punong-puno ng pait at matinding pagkabigo. Nakatayo siya sa labas ng gate. Hawak ang pulang sobreng, ibinigay ng lalaking mula sa van. Sa loob nito ay ang mga bank statement at audit reports na nagpapatunay na ang bawat malaking kliyente, ang bawat pautang na inaprubahan ng bangko, at ang bawat milagrong nagligtas sa kanyang kumpanya mula sa pagkalugi ay nagmula sa lihim na pondo ni Aurora Park. Dahan-dahang bumukas ang maliit na pinto ng gate. Lumabas si Aurora. Ang kanyang asul na seda ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakatago sa likod ng monitor. Tumayo siya sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng kristal, ngunit kasing tigas ng diamante. Akala mo ba ay sapat na ang talino mo para marating ang kinalalagyan mo, Ricardo? Ang boses ni Aurora ay malamig. Bawat salita ay tila isang hampas ng katotohanan. Ang bawat sahod na ibinibigay mo kay Cynthia, ang bawat bakasyon ninyo, ang bawat designer bag na ipinagmamalaki ng asawa mo, lahat iyon ay galing sa pawis ko. Pinanood kita. Hinintay ko ang araw na lilingon ka at magpapasalamat sa iyong pinagmulan. Ngunit ang tanging nakita ko ay ang paglimot mo sa amoy ng mami na nagpalaki sa iyo. Napaatras si Cynthia. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig habang nakakapit sa braso ni Ricardo. Pero ang kumpanya, si Ricardo ang CEO. Hindi mo pwedeng bawiin ang lahat sa isang iglap lang. Ang kumpanya ay nakarehistro sa ilalim ng isang holding firm na ako ang may-ari, Cynthia. Tugon ni Aurora. Ang kanyang paningin ay lumipat sa manugang na dati ay nagpapakain sa kanya ng panis na ulam. Sa mga mata ng batas, si Ricardo ay isang empleyado lamang na binibigyan ko ng pagkakataong maging desente. Ngunit ngayong gabi, ang allowance na yon ay tapos na. Wala na kayong kumpanya, wala na kayong cards, at higit sa lahat, wala na kayong ina na tatakbuhan. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang tunog lamang ng malayo at mahinang kulog
ang maririnig sa kalangitan. Si Ricardo ay dahan-dahang lumuhod sa semento. Ang kanyang muka ay baon sa kanyang mga palad. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang lahat ng kanyang pagkatao na binuo niya sa ibabaw ng kasinungalingan ay gumuho ng tuluyan. Nay, maawa ka. Nasaan ang puso mo? Hikbi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang paslit na naiwan sa gitna ng daan. Ang puso ko ay iniwan mo sa loob ng refrigerator na ipinalinis mo sa akin, Ricardo. Ang sagot ni Aurora, may bahid ng pait sa bawat kataga. Iniwan mo ang puso ko noong sinabi mong ikinahihiya mo ang amoy ko. Sa gitna ng madamdaming paghaharap, ang itim na van ay dahan-dahang umabante. Ang lalaking nakasuot ng madilim na jacket ay lumabas muli. Ngunit sa pagkakataong ito, may hawak na siyang isang lumang litrato. Ito ay litrato ng asawa ni Aurora noong araw na mamatay ito sa isang aksidente sa pabrika. Doña Aurora. Ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng banta. Tapos na ang drama ng pamilya. Pag-usapan naman natin ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang asawa mo. Pag-usapan natin ang utang na dugo na itinago mo sa loob ng 40 taon kapalit ng yaman na hawak mo ngayon. Naramdaman ni Aurora ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang gintong susi sa loob ng kanyang bulsa ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Tumingin si Ricardo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong uri ng paggalito at takot. Sino ang lalaking ito? At anong madilim na lihim ang itinago ni Aurora sa likod ng bilyon-bilyong halaga na nakuha niya mula sa pagtitinda ng mami? Isang patak ng ulan ang bumagsak sa pisngi ni Aurora. Ngunit hindi niya ito pinunasan. Ang unos na paparating ay hindi lamang kukuha sa yaman ng kanyang anak, kundi maaari ring maglantad sa katotohanang mas malupit pa sa kamatayan. Ang bawat piraso ng gintong hawak mo, Aurora, ay may bahid ng dugo ni Mateo. Akala mo ba ay mabibili ng bilyon-bilyon mo ang katahimikan ng konsensya mo? Ang mga salitang iyon ng lalaking taga Binondo ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Aurora. Mas matindi pa sa lamig ng ulan na nagsisimula ng bumuhos. Napatigil ang lahat. Si Ricardo, na kanina ay nakaluhod sa kawalan ng pag-asa, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay puno ng lito at takot habang nakatingin sa kanyang ina na tila ba ngayon lang niya ito nakilala ng buong buo. Nakatayo si Aurora sa gitna ng kalsada. Ang kanyang asul na seda ay dahan-dahang nababasa at tumidikit sa kanyang balat. Ngunit hindi niya ito inalintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang bestido. Hinahawakan ang gintong susi na tila ito ang huling anchor ng kanyang buhay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naramdaman niya sa kanyang lalamunan. Isang mabilis at masakit na kabog na tila humihingi ng kawalan. Anong dugo ang sinasabi mo? Ang gumaralgal na tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng mga patak ng ulan sa semento. Hindi sumagot si Aurora sa kanyang anak. Ang kanyang paningin ay nakapako sa lalaki, na ngayon ay dahan-dahang lumalapit, bit-bit ang anino ng isang nakaraang 40 taon na niyang pilit na ibinabaon. Naalala ni Aurora ang gabing iyon sa pabrika. Ang ingay ng mga makinarya, ang amoy ng nasusunog na langis, at ang huling sulyap ni Mateo, ang kanyang asawa, bago ito tuluyang lamunin ng apoy upang iligtas ang mga papeles ng lupang kinatitirikan ngayon ng kanilang yaman. Ang yaman na hawak niya ngayon ay hindi lamang galing sa mami. Ito ay ang insurance at settlement na kinuha niya kapalit ng pananahimik tungkol sa kapabayaan ng mga may-ari ng pabrika noon. Pinili niyang manahimik para sa kinabukasan ni Ricardo. Pinili niyang maging tindera ng mami bilang pantakip sa dugong pundasyon ng kanilang karangyaan. Ilabas mo ang susing yan, Aurora, ang utos ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan. Ang susing yan ang magbubukas sa katotohanang matagal mo nang itinatago. Ang katotohanang pinatay ang asawa mo para makuha ang lupang ito. At ikaw,
Ikaw ay tumanggap ng bayad para manahimik. Naramdaman ni Aurora ang pagguho ng kanyang mundo sa harap ng kanyang anak. Tumingin siya kay Ricardo na ngayon ay nakatayo na at may luha sa mga mata. Nakita niya ang pandidiri sa mga mata ng kanyang anak. Isang tingin na mas masakit pa sa anumang sampa ni Cynthia. Ang sakripisyong ginawa niya para protektahan ang dangal ng kanyang asawa at ang kinabukasan ni Ricardo ay tila naging isang malaking kasalanan sa paningin ng lahat. Nay, totoo ba? Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang lahat ng ito, ang perang nagpalaki sa akin, galing sa dugo ni tatay, at itinago niyo sa akin? Nabitawan ni Aurora ang kanyang payong. Ang tunog ng pagbagsak nito sa basang semento ay tila hudyat ng kanyang huling pagsuko. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga luha na humahalo sa malamig na ulan. Ang lahat ng kanyang paghihigante, ang lahat ng kanyang pagbawi sa yaman, ay biglang nawala ng saysay. Ano ang halaga ng bilyon-bilyon kung ang pundasyon nito ay isang lihim na sumisira sa kanyang pamilya? Ginawa ko yon para sa iyo, Ricardo, ang mahinang tugon ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Para hindi ka lumaking katulad namin na walang sandigan. Para magkaroon ka ng pangalang ipagmamalaki. Pero ninakawan mo ako ng pagkakataon makilala ang hustisya para sa tatay, pasigaw na sabi ni Ricardo, bago tumalikod at tumakbo palayo sa gitna ng ulan. Kasunod si Cynthia at ang umiiyak na si Lito. Naiwan si Aurora na nakatayo ng mag-isa sa harap ng gate ng kanyang mansyon. Ang lalaki mula sa van ay dahan-dahang kinuha ang gintong susi mula sa nanginginig na kamay ni Aurora. Ang bawat daliri ng matanda ay nanlalamig. Tila ba ang huling init ng kanyang buhay ay sumama na sa pag-alis ng kanyang pamilya habang pinapanood niya ang paglay ng sasakyan ng lalaki. Isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa subdivision. Ang mansyong nakatayo sa kanyang likuran ay hindi na mukhang isang kaharian. Ito ay mukhang isang malaking nicho na puno ng mga alaala ng isang inang nagbigay ng lahat, ngunit nawala ng lahat sa huli. Kaya pa ba niyang bawiin ang tiwala ng kanyang anak? O ang bawat sentimong naipon niya ay mananatiling isang sumpa na maglalayo sa kanila habang buhay? Dahan-dahan, dinala ni Aurora ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at humikbi ng walang tunog. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sinusubukang hugasan ang isang kasalan ng 40 taon nang nakabaon sa putik ng Binondo. Ang tunay na yaman ay wala sa mga titulong nakatago sa vault, kundi sa init ng sabaw na naglalapit sa mga pusong nagkakalayo. Ang mga salitang ito ni Mang Carding ay tila isang banayad na haplos sa naghihilong na sugat ni Aurora habang nakatayo siya sa harap ng kanyang bagong proyekto, ang Nanay's Heart, Bahay Mami at Kalinga. Sa gitna ng Binondo, kung saan ang amoy ng usok at ulan ay bahagi na ng bawat hininga ng mga tao, itinayo ni Aurora ang isang gusaling, hindi gawa sa malamig na marmol, kundi sa mainit na pagtanggap. Isang buwan ang lumipas mula ng gabing gumuho ang lahat. Ang gintong susi na kinuha ng misteryosong lalaki ay hindi pala para sa karagdagang yaman, kundi para sa isang lumang vault na naglalaman ng huling hiling ni Mateo, ang aminin ang lahat at gamitin ang settlement money para sa mga pamilya ng mga manggagawang biktima ng kapabayaan. Sa wakas, ang utang na dugo ay nabayaran na ni Aurora sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa lahat, hindi lamang sa kanyang sarili. Sa loob ng kainan, ang usok mula sa malalaking kaldero ng mami ay dahan-dahang pumapaybabaw, bumabalot sa bawat taong naroon, mga matatandang walang matuluyan, mga batang lansangan, at mga manggagawang pagod mula sa maghapong pagkayod. Dito, ang bawat mangkok ay libre para sa mga nangangailangan. Si Aurora, na nakasuot ng isang malinis ngunit simpleng apron, ay siya mismong nag-aabot ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa perlas, kundi dahil sa tunay na kapayapaang nahanap niya sa paglilingkod. Isang hapon, habang abala si Aurora sa pag-aayos ng mga sahog,
Isang lalaking may bitbit na mga kahon ng gulay ang pumasok sa likod ng kusina. Ang lalaki ay nakasuot ng kupas na t-shirt, basang-basa ng pawis, at may mga bakas ng pagod sa kanyang mukha. Napatigil si Aurora. Ang lalaking iyon ay si Ricardo. Matapos mawala ang lahat ng kanyang kayabangan at kumpanya, pinili ni Ricardo na magtrabaho bilang isang delivery man para sa mga suppliers ng gulay. Wala na ang kanyang mamahaling relos at kurbata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga kamay ay may dumi na ng tunay na pagtatrabaho. Iito na po ang mga order ninyong pechay at bawang, Ma'am Aurora. Ang mahinang sabi ni Ricardo, hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang ina. Ang boses nito ay wala na ang dating yabang. Ito ay puno ng pagpapakumbaba. Hindi agad sumagot si Aurora. Kinuha niya ang isang mangkok, nilagyan ito ng mainit na sabaw, maraming noodles, at pinatungan ng malalambot na karne. Ang eksaktong timpla na paborito ni Ricardo noong bata pa ito. Inilapag niya ito sa lamesa sa tapat ng kanyang anak. Kumain ka muna, Ricardo. Mukhang malayo pa ang susunod mong ihahatid. Ang boses ni Aurora ay malambot. Tila isang awit ng pagpapatawad na matagal lang naghihintay na maawit. Napatitig si Ricardo sa mangkok. Ang amoy ng mami ay dahan-dahang pumasok sa kanyang alaala. Binubura ang lahat ng pait ng nakalipas na mga taon. Sa bawat higop niya ng sabaw, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang lumaylay. At ang mga luhang matagal niyang pinigil ay dahan-dahang pumatak sa mesa. Wala nang Cynthia na bumubulong ng masama. Wala nang takot sa kung anong sasabihin ng iba. Naroon lang ang isang anak na muling bumabalik sa yakap ng kanyang ina sa pamamagitan ng isang simpleng pagkain. Sa dulo ng kainan, nakita ni Aurora si Lito na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang bata ay tumingin sa kanya at kumaway. Ang kanyang ngiti ay sapat na upang puna ng anumang pagkukulang sa buhay ni Aurora. Alam niyang malayo pa ang lalakbayin ni Ricardo at Cynthia para sa tunay na pagbabago. Ngunit ang unang hakbang ay nagawa na. Ang pagbabalik sa lupa, sa amoy ng mami, at sa pagkilala sa tunay na halaga ng tao. Ang sikat ng hapon ay tumago sa bintana ng kainan, nagbibigay ng ginintuang kulay sa bawat sulok. Ang mansyon sa Makati ay nananatiling nakatayo, ngunit ang tunay na tahanan ni Aurora ay narito na, sa piling ng mga taong nakakaalam sa halaga ng bawat patak ng pawis. Bumalik si Aurora sa kanyang pwesto sa harap ng kalan. Habang hinahalo niya ang sabaw, naramdaman niya ang isang mahinang ihip ng hangin na tila isang bulong ni Mateo, nagsasabing tapos na ang laban. Ang bawat pagod ay sulit na. Ano ang halaga ng bilyon-bilyon kung ikukumpara sa isang mangkok ng pagmamahal na kayang magbuo muli ng isang pamilyang nawasak ng kasakiman? Isinara ni Aurora ang kanyang mga mata nang may malalim na buntong hininga ng pasasalamat. Ang nanay na dating itinuring na basura ay siya na yung sandigan ng marami. At sa bawat mangkok na kanyang inihahain, ang kwento ng kanyang pagtitiis at pagwawagi ay patuloy na mabubuhay, mas masarap at mas malinamnam pa sa anumang maming na iluto niya sa Binondo. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan na tumatago sa bintana ng maliit na silid sa itaas ng nanay's heart, nakaupo si Aurora, habang dahan-dahang sinusuklay ang kanyang maputing buhok. Wala na ang mabigat na perlas sa kanyang leeg, at wala na rin ang marangyang seda. Nakasuot siya ng isang malinis na duster na amoy araw at amoy pandan. Isang amoy na nagpapakita ng tunay na kalinisan ng kalooban. Ang mansyon sa Makati ay hindi na niya tinatawag na tahanan. Sa halip, ginawa niya itong isang shelter para sa mga biktima ng pang-aabuso. Isang lugar kung saan ang bawat silid na dati ay puno ng kasakiman, ay puno na ngayon ng pag-asa. Ang kanyang bilyon-bilyong yaman ay dahan-dahan ng dumadaloy sa mga tamang kamay, ginagamit upang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan at bigyan ng boses ang mga walang kakayahang lumaban. Isang marahang katok sa pinto ang gumasag sa katahimikan. Pumasok si Ricardo, bitbit ang isang baso ng mainit na gatas. Sa likod niya ay nakatayo si Cynthia,
na nakasuot ng simpleng uniporme ng kanilang kainan. Wala na ang kanyang makapal na makeup at mga alahas. Ang kanyang mga kamay, na dati ay ayaw madumihan, ay may mga bakas na ng pagbabalat ng sibuyas at paglilinis ng mga lamesa. Nay, heto po ang gatas nyo. Pinainit ko po yan para masarap ang tulog nyo, ang mahinang sabi ni Ricardo. Lumapit si Cynthia at dahan-dahang kinuha ang suklay mula sa kamay ni Aurora. Hayaan niyo po, Nay. Ako na ang magpapatuloy. Magpahinga na po kayo. Sa simpleng pagkilos na iyon, naramdaman ni Aurora ang sagot sa kanyang mga dalangin. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na pangyayari. Ito ay isang mahabang proseso na kailangang diligin ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Pinatawad na ni Aurora ang kanyang anak hindi dahil sa nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng pot sa kanyang pagtanda. Nakita niya ang pagsisikap ni Ricardo na muling itayo ang kanyang dangal mula sa simula at nakita niya ang dahan-dahang paglambot ng puso ni Cynthia sa paglilingkod sa mga kapuspalad. Nahanap na ni Aurora ang kanyang tunay na kapayapaan. Hindi ito matatagpuan sa dami ng zero sa bank account o sa laki ng bahay. Ang kanyang kapayapaan ay ang makitang natututo na ang kanyang anak na pahalagahan ang bawat sentimong kinikita nito sa malinis na paraan. Ang kanyang kapayapaan ay ang makitang ang kanyang apo na si Lito ay lumalaking may paggalang sa lahat ng uri ng tao, anuman ang kanilang amoy o katayuan sa buhay. Ang aral na nais-iwan ni Aurora sa mundo ay simple. Ang dignidad ay hindi namamana o nabibili. Ito ay inuukit mula sa bawat sakripisyo at katapatan. Ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hanggan, ngunit may karapatan din silang humingi ng respeto. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang lumingon sa iyong pinagmulan ng walang halong kahihiyan, at ang pagharap sa kinabukasan ng may malinis na konsensya. Habang dahan-dahang ipinipikit ni Aurora ang kanyang mga mata, narinig niya ang mahinang tawanan ni Ricardo at Cynthia sa kabilang silid habang tinutulungan si Lito sa kanyang takdang aralin. Ito ang musika na higit pa sa anumang kislap ng ginto. Sa huling sandali, bago siya dalawin ng antok, isang huling imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Si Mateo, na nakangiti sa kanya mula sa kabilang buhay, tila sinasabing ang lahat ng kanilang itinanim ay namunga na ng may tamang tamis at sustansya. Ang mami ng Binondo ay hindi na lamang pagkain ng mahihirap. Ito ay naging simbolo ng isang inang nagtagumpay sa pamamagitan ng pag-ibig, katarungan, at pananampalataya. At sa bawat higop ng sabaw sa nanay's heart, ang kwento ni Aurora Park ay patuloy na magbibigay ng init sa bawat pusong nanlalamig sa gitna ng unos ng buhay.